Alright mga kapatid, meron na naman po tayong panonoorin galing po sa ating Pinas News Insider. Gagawan natin ito ng reaction video at opinion. Anong meron dito? Ito ang title, nagkagulo na. Kampo ni Isko Moreno, nilabas na alas ni Duterte. Aimee, tinapos ang kapatid, impeachment na. Ibig sabihin mo siguro ng tinapos nito para sa aking pagkakaunawa, hindi na sila magkaalyado. Kumbaga wala na. Yung impeachment naman na dito na sinasabi, patanong. So ibig sabihin hindi pa sigurado. Kaya kung ready na kayong mga kapatid, panoorin na natin anong meron po dito. Dalawang balita ito. Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Alright, syempre, ang reaction video na ito ay hatid sa inyo ng Fiber ni Juan. Nandiyan dyan po sa baba. Kung mabagal lang inyong internet, magpalit na kayo dahil dito mga kapatid, mabilis na at ang mura-mura pa. Alright mga kapatid, i-play na po natin ito. Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang diumanay balita, mukhang sadyang ang katotohanan na talaga ang siyang hahatol at mananaig sa mga kasinungalingan ng gobyernong ngagba ni Marcos Jr. Tunay na ibang klaseng magalit ang mga Pilipino, lalo't kung hindi na raw makatao sa sarili nitong gobyerno. Sino nga bang wala sa tunay nitong kaisipan? Ang taong nagsisinungaling para pagtakpan ang ginawang mali ng pamahalaan o ang taong pilit na binabaluktot ang katotohanan. Tila ito ang matinding sigaw ng taong bayan sa gobyernong ngagba kaugnay sa di umano'y iligal na pag-aresto sa dating Pangulong Duterte. Gusto ko talaga yung word na gobyernong ngagba. No? Ibig sabihin dito, bangag ka sa pagtatrabaho dahil sobra ka nang magtrabaho. Diba? Yung bang over trabaho na yung ginagawa mo. Halimbawa, pag uminom ka naman ng alak, pag talagang sumusobra na yung pag-inom mo, parang bangag ka na nun, di ba? Para isuko sa dayuhang hukuman at tila sa pilitang dalhin sa ICC sa The Hague, Netherlands. Matapos ang pananahimik ng dating alkalde ng Maynila na si Mayor Isko Moreno, tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na di man direktang pinangalanan, ngunit sa sa katotohanan ang gobyernong ngagba ni Marcos Jr. At matapang at isa-isang isiniwalat sa publiko ang di umano'y tinatagong baho ng mga ilang buayang kongresista at tila na sa ng katotohanan ang 3rd District ng Maynila Representative na si Joel Chua at ang 6th District Manila Representative na si Benny Abante. Ang dalawang kongresista di umano na gustong ma-impeach ang Vice President na si Sara Duterte. Gaano kaya ito katotoo mga kababayan, ating alamin. Pero bago natin simulan ang balitang politika ngayon sa Pilipinas, kung ikaw ay bago pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell. Huwag din kalimutang mag-like para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bago naming mga upload. Matapos ang pananahimik, dating mayor ng Maynila na ngayon ay tatakbong muli sa pagka-mayor na si Isko Moreno, tila binasag na ang katahimikan at bumanat na hindi man direktang pinangalanan, ngunit sa sa katotohanan ang dalawang kongresista na si Chua at si Benny Abante. Matapos ang ginawang pronouncement kamakailan lamang ng nasabing dalawang kongresista na di umano'y laging pinatatamaan ang dating mayor ng Maynila na si Isko Moreno at sinasabihan ng kung ano-ano. Ayon pa sa ilan sa ating mga kababayan, napakawalang galang di umano ng dalawang mambabatas dahil noon daw sa panahon ni Isko Moreno, noong tumatakbo pa siyang mayor ng Maynila, alain mo pala noon ang mga ito ay parang buntot na sumusunod kay Isko Moreno. Ang base sa aking pag-unawa dito sa video na ito, ang ating opinion dyan ay ibig sabihin nung panahon po ni Isko Moreno, nasa kanya ang kapangyarihan, itong mga taga-kabila o yung mga sumisira sa kanya ngayon, dati pala buntot lang ng buntot. Tama ba? Tas ngayon, nalaman na tatakbo, may pagsirang nagaganap? Question mark ha? Hindi naman maganda yon mga kaibigan. Dito sa Pilipinas, ganito talaga no? Siguro ganun din sa ibang bansa.
Kasi kung bakit kayong tatakbo dalawa, halimbawa ikaw tatakbo ka, kasi ang mithiin ninyo o ang layunin ninyo pag nakaupo na kayo, tulungan ang sambayan ng Pilipino o yung lokal. Tama, di ba? Parehas kayo ng layunin eh. Ngayon, kung sino man ang matalo sa inyo, okay lang, tulungan mo kung sino man yung mananalo. Kung nakikita mong maganda ang ginagawa nung nanalo. Tsaka mo bakbakan kapag ka pangit yung pamamalakad niya. Pero pag nakikita mong maganda, gaya ng pagkakaunawa ko dito sa video na ito, nung panahon po ni Isko Moreno, bumubuntot. Sabi rito, di ba? Tapos ngayon tatakbo, sisiraan na. Parang ang labo naman nun, mga kapatid, ano? Tignan natin gaano ito katotoo. Kalangaraw ng ilan ay kagagaling pero hindi naman pala mananalo kung hindi raw dahil Aray ko. kay Isko Moreno. Aray ko. Tanong ng ilan, ano ang nangyari mga kababayan matapos binuhat ni Isko Moreno ang dalawang kongresista na si Abante at Chua at manalo. Tapos ngayon, biglang nag-iba ang ihip ng hangin Aray ko. matapos magdeklara ni Isko Moreno na muling tatakbo bilang mayor ng Maynila ay tila kung ano-anong pangbabatikos kay Isko Moreno ang pilit nilang binabato rito. Kaya't nang lumabas ang balitang ito, hindi napigilan ng marami sa ating mga kababayan, lalong-lalo na ang taga-suporta ni Yorme na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, don't worry Isko, may napatunayan ka na. Sila kaya ayaw umalis kasi kulang pa daw ang nalikom nila. Mangungurakot pa Grabe yung nag-comment ha. Baka ipatawag ka niyan. sila, kaya ang Maynila ngayon, ang dumi na naman. Sure ball na makakabalik ka sa pagka-Mayor Yorme. Sana lang Pagka bumalik sa kanya yung kapangyarihan, manatili sana yung kalinisan. Bukod pa nun mga kapatid, Sir Isko Moreno, tsaka Duterte, sana magsanib puwersa kayo yung mga malalakas, yung mga talagang naglilingkod sa ating bayan. No? Magsanib puwersa kayo. Si Cayetano, isa rin yun na boy 10K din dati. Pero ngayon, talagang nagtatanggol, no? Ang nakikita ko kasi dito mga kapatid, magkabila ang mga kampo na dating parang bumaligtad sa Duterte. Pero ngayon, sila yung bumuboses. Sila yung nagsasalita na mali yung mga nangyayari ngayon. Diba? Yun ang nakikita ko dyan mga kapatid. So, ibig sabihin, kahit kalaban, nakikita ko, sinasabi nilang mali ito. Sample na lang kay Cayetano. At ito kay Isko Moreno, sinasabi man ng Pinas News Insider, gusto ko ring makita ng video mismo kung paano niya ipagtanggol ang ating Pangulong Duterte. Siguro nagkataon lang ngayon dahil magkakasama yung kabila. Kaya medyo si Isko Moreno, pag naupo ito sana palagan niya yung mga sumisira sa kanya kung meron man, ano. Huwag mong titigilan ng dalawang iyan. Kasuhan mo at ipakulong mo yung inchik na yan. Pati na si Lolong Abante. Mabigat ang kasalanan ng dalawang yan sa bayan. Sa mga taga Maynila, wag na wag kayong magpabudol dyan kina Abante at Chua. Kayo na ang kumilati sa mga karakas niyan. Nagsusumigaw sa karangyaan ang pamumuhay niyan. Pero ang buhay ng karaniwang mamamayan, lugmok sa kahirapan. Amy Marcos. Ito na. Okay, Tuloy-tuloy maganda na din natin po to. kasi yung mga question and answer doon. Marami ho siyang ini-reveal. Marami ho siyang para bagang sikretong ibinunyag. Okay? Tuloy-tuloy Pakinggan na po natin. natin itong kanyang press con. Political. Mahina lang po yung tanong. Paulit-ulit sinasabi ni Secretary Boying Remulla na may konteksto ang lahat. At sa palagay ko maliwanag na may konteksto na talagang sumasabay sa alitan at pagwawalang tiwala ng dalawang panig itong mga pagbabago sa legal processes and our international stand, no? Nagbago rin talaga. Now that you finished or that you have a preliminary report, ano po yung makikita ng legislation or are you planning a resolution for the Senate to be circumstance? Ano po yung dulo nitong investigation? Well, ang dulo nito, maliwanagan tayo dito sa
ICC, yung iba nagsasabi na baka dapat ibalik na naman sa NBI at wag daw sa Philippine Center for Transnational Crime ang ugnayan sa Interpol. So may mga recommendations in policy, yun naman talaga ang ating pakay in aid of legislation. At alam din natin na hindi pa tapos to kasi may mga warrant pa na ilalabas. Alam natin na may 5 nang narinig tayo na laman nung ikalawang warrant na mula sa ICC. Kung tama ba ang proseso or kung hindi tama ang proseso, hindi na dapat maulit. So, importante yon. At syempre, yung mga OFW natin na nasa ibang bansa, nanganganib talaga at natatakot kung dito mismo sa sariling bansa, natatangay ang isang dating Pangulo na may edad na at may sakit. Paano pa raw sila? Kaya nais nilang malaman kung ganun na pinaglalaban natin yung mga na peperwisyo, na kukonvict pa sa ibang bansa, pinaglalaban natin na makauwi, paano ba ang sitwasyon ni Presidente? Ngayon, isa pa, medyo marami. Alam mo, ganda nung halimbawa niya na yun, yung kung yun nga mga kababayan natin. Kasi sinasabi nila ngayon, ito pala ang konteksto niyan, kasi sinasabi nila ngayon, wala tayong magagawa. Lalo na yung matapang na sekretary. Wala tayong magagawa na dyan. Wala na sa ano natin yan. Wala na sa jurisdiction natin yan. Hindi na natin yan. Yung laging high blood na sekretary. Alam mo, mga kababayan, ito yung sinasabi ni Senator Raimi. Yung ibang mga kababayan natin na Pilipino, mga OFW, kahit nga ho sila ay convicted na. Convicted na po ito, gumagawa tayo ng effort to bring them home. Kasi kapwa natin Pilipino yun. That's who we are. That's our culture. Diba? Hindi ho tayo yung nagpapabaya sa ating kababayan. Ginagawa natin yan. And I know. Why? Because, diba, si Mocha naman, nagsilbi dyan sa OWA. Hindi ho nila pinipili kung sino yung bibigyan nila ng tulong. Hindi ho. Whether ikaw ay humingi ka ng tulong at kailangan mong ng legal support para may uwi ka, lahat binibigay ng gobyerno na ito. Lalo nung panahon ni Pangulong Duterte, ewan ko lang ngayon I'm not sure. Pero nung panahon ni Pangulong Duterte, ginagawa yan. Even if meron kang hindi magandang nagawa o di kaya convicted ka sa bansa na yon, 'di ba? Ginagawa ho yan, inuuwi natin. Eto pa. Si Pangulong Duterte pa, dating presidente, tinuturing na bayani ng karamihan, hindi convicted, accused lang, at higit sa lahat ng Supreme Court na illegal yung ginawa na pagpapalipad ni Pangulong Duterte doon sa Netherlands. Sasagot lang natin, hindi, wala tayong magagawa dyan. Wala na sa natin, sa jurisdiction natin yan. Yan yung mga palusot ng mga ulul. Di ba? Wala tayong magawa dyan. Ano na lang yun? Di ba, ganyan sila yun nga ang mga Pilipino convicted, inuwi natin dito Yan pa kaya. Ang ganda ng punto ni Senator Raimi dyan. May pong galit at nananawagan sa akin at tinetext ako, sinong mananagot dito sa nangyari? Kasi hindi naman po pwede na nakalusot ng basta. Yun ang tanong. With all of this press ko nito, isa lang ang tanong ko dyan. Ano tong investigasyon? Imbestiga lang? Ganun na lang huyong? Hindi, ito lamang po ito, isang katanungan lamang po ito sa ating butihing Senator Raimi. Kasi lahat po ng investigasyon nyo, bullshit po yun, sir. Ay, ma'am, kung hindi matutuloy sa pagdemanda ninyo. Hindi ko sinasabing wala kayong plano, Hindi yun ang sinasabi ko. Sabi mo kasi, meron ka pang second, ewan ko kung totoo yan, yung hearing mo. Pero gayon pa man, lahat po yan, talk shit, ika nga. Diba? Talk shit po lahat yan kung after the hearing, wala na. Ang kailangan namin, one, may makonvict dito. Kasi pinatunayan ninyo. Tandaan ninyo, 3 bagay ho yung pinatunayan ninyo. And number 1 doon, that it was an illegal extradition na nangyari. So therefore, if there is an illegal extradition, dapat po ay may managot. So, paano ho magkakaroon ng mananagot kung walang idedemanda? Kasi dapat may ganyan yan sa dulo, di ba? Kasi ginawa naman ninyo yan nung panahon na, I think it was the Farmally investigation. Ginawa nyo, okay yun, go. Ikasuhan ninyo yung dapat kasuhan. Madam, this time kaya, baka naman puro daldal lang yan, wala kayong kakasuhan. Maniniwala kami sa inyo pag kinasuhan nyo. Actually, ang sabi pa nga ni Panelo, na pinapanood ko si Panelo, si Panelo rin talaga, iba level Iba level ng pagbanat Ibig sabihin po, sinasabi nyo illegal, therefore, party dyan yung inyong kapatid. Kasi, siya po yung, siya po yung commander-in-chief ng PNP.
And we all know the role of PNP, especially General Torre, sa pag-abduct umano ni Pangulong Duterte papuntang Netherlands. Therefore, Madam, if that is your conclusion, dapat managot ang kapatid ninyo. At kung gusto nyong panagutin ang kapatid ninyo that the only way is through impeachment, dapat kasuhan ninyo yung mga nasa baba, yung katulad nila Torre, tulad ng Secretary, Remulla, yung dalawa. Dapat kasuhan nyo yan. Kahit si Anyo. Kasi according to you, to your conclusion, parte si Anyo dyan. So therefore, kasuhan ninyo. Kung hindi nyo kakasuhan, wala, moro-moro lang po yan. Isa pong campaign strategy mo lang. Di ba? Gago! Hindi po, yun ang katotohanan. Campaign strategy mo yan? I don't know. Pero sunog ka na sa mga Duterte supporter. Or, you are sincere. If you are sincere, file a case, impeach your brother. Yun lang yun. Di ba? Findings kung ano naging basis para tumalas na kayo sa alyansa o dahil sa nakalipas sa dalawang political rally ng alyansa ay hindi na kayo mention ng Pangulo habang bumatok kami. Kasi sinabi ko naman na talagang sa patuloy nilang pagbabanggit ng executive privilege, sub judice, ng national security, talagang parang mistulang nagtatago ang ating gobyerno ng mahahalagang katotohanan at hindi ko talaga matanggap kaya't kinakailangan malaman natin at hayaan na lamang ako na malaya na magsiyasat para malaman ng taong bayan ano nga talaga ang mga pangyayari kung may nalabag na batas at kung ano ang pagbabago or bagong legislasyon na kinakailangan. At tulad ng sinabi ko naman mula pa nung umpisa ng halalan, mananatili akong independent. Dahil higit sa anumang politikal na pakinabang, dapat manaig ang soberanya ng bansa at ang tunay na katarungan para sa bawat Pilipino. So wala kayong pag-uusap pa rin ni Pangulong Bongbong Marcos din? Oo, wala, matagal na yun. Oo. So sa inyong minasama ng Pangulo yung pagtandaan pa ng hearing sa Philippine Marcos? Parang ganun ang lumalabas na hindi ko naman maintindihan pagkat para sa akin masyadong naging emosyonal, galit at taranta ang taong bayan at nakita naman natin naglabasan sa kalsada, nag-iiyakan, nagpoprotesta. Kaya imbis na lumala pa itong sitwasyon na to, minarapat ko na alamin kung ano talaga ang nangyayari para kumalma tayong lahat at maanalisa kung ano talaga ang nangyari. Kaya lang, eto nga, hindi ko naman intensyon na anti-administration yung hearing. As a matter of fact, kung maalala ninyo, halos lahat ng testigo galing gobyerno. Hindi ko naman alam yung mga sagot nila. Kaya nga ako nagtatanong kasi hindi ko alam yung sagot. Malay ko ba kung anong sasagutin nila? Nung hindi sila magkasundo at hindi tumutugma yung mga sagot nila, hindi maganda yung itsura ng pamahalaan, nagalit yata sa akin na nabunyag yun sa aking hearing. Po. Hindi, matagal na kami hindi masyado nag-uusap, maraming humaharang, matagal na. Oo. Nakikita ko lang pag public events. Ayan o, madaming humaharang. Ayan o ang siste. Okay? Kasi yung mga kababayan, siguro, marami na ho sa atin ang nakarinig ng kwento na nung palang panahon ni E.S. Rodriguez, meron ng iba pong tila namumuno o tila pinakikinggan or di umanong nagko-control ng sitwasyon sa loob ng palasyo. Diba? Nadidinig na po natin yan sa mga iba't ibang vlogs. Dito, narinig na po natin mismo sa bibig ng kanyang kapatid. Maraming humaharang. Hindi natin alam kung yan si E.S. Bersamin o baka naman yung asawa. Di ba po? Yan ang tanong ho dyan di ba? Sino po kaya yung humaharang na yon? Yun ang tanong. Okay? Kasi mga kababayan, ako kung ako si Marcos, makikinig ako sa kapatid ko. Especially ate mo to. Bakit? Hindi more than anything else. Kapatid mo yan Hindi ka gusto mapahamak niyan. Kapatid mo yan. Ang concern niyan yung pamilya niyo, yung pangalan ninyo. Whether it is in bad faith or bad intention or motives, kapatid mo yan. Siyempre gusto niya salbahin yung pangalan ninyo. Ilang beses niyang sinabi yan noon Ang gusto lang namin parang maayos. Kasi siyempre na yurakan yung kanilang pangalan. Di ba? Alam naman natin, pag sinabi mong Marcos noon, magnanakaw. Ngayon, Marcos, hindi ko na sasabihin. Alam niyo na yun.
Hindi. Wala na kayo isulat nyo na lang dyan sa baba, di ba? Kasi dati yun eh. Totoo naman, dati po, pag sinabi mong Marcos noon, issue ng korupsyon ang pumapasok. Marcos, korupsyon. O di kaya Marcos, diktador. Di ba? Yan ang laging Kaya nga gusto linisin ni ate yan eh. Di ba? O ngayon, instead na Marcos, diktador, Marcos, hindi kaya ba yun? Di ba? So mga kababayan, ang tanong, bakit kaya hindi pinapayagan si ate na makalapit? Meron kasing kwento ako nadinig. Kwento lang naman ho ito. Hindi ko sinasabing totoo ha. Kwento lang ho ito. Okay? Kwento lamang po ito sa gilid-gilid nung bumili ako ng suka. Lagi ng suka, yan na naman. Bumili ako ng suka dyan sa kanto. Meron ako nadinig na kwentuhan. Sabi doon, kasi alam mo ba? Ano yan ba? Dati kasi, yan eh. Yung asawa kasi dati, lang yan eh. Itsapuera sa pamilya yan eh. Kasi hindi naman yan yung Romualdez na mga mayayaman eh. Itsapuera lang yan sa eh. Sabi nila, kwento nila. Hindi ko man alam kung totoo, di ba? Again, hindi ko sinasabing totoo to. Kaya nung nanalo si Marcos, parang ang dating, eto, nagbida-bida na yung asawa. Sabi niya, ganun, initsipuera niyo ako ngayon. Ngayon, kayo ang iitsipuera ko. Presidente na ang asawa ko. Kontrolado ko yan. Hawak ko sa liig yan. Pag sinabi ko, psst! Parang yan. May lahing takusa yan. Yun ang sabi. Yun ang kwento. Hindi ko siya sabing totoo yun. Okay? Kwento-kwento lang ho yun sa kanto. Diyan, bumili ako ng suka. Okay? Ang tanong ngayon, si asawa kaya yun? At ang inichipwera ngayon ay si Amy Marcos. Naku. Si ate. Ano sa tingin ninyo mga kababayan? Is it true? Is it not true? Hindi, kwento lang naman. Ito kasi si Amy, ang daming sinasabi, nabubulat-lat tuloy yung dynamics sa palasyo. Oo. At saka mabilis lang yon, maraming tao. Ganun. So, sabi niyo, kaya kayo conduct ng hearing kasi nga lumalim yung divisiveness sa Yes. punta. Pero doon sa naging result ng mas lumalim pa instead na ma-address. Lumalim ang emosyon in the sense na nakita nila na maraming pagkakamali, at least yung tatlo na binanggit ko na paulit-ulit na rin lumalabas sa social media. Kung tutugusin, very contrapuntal na siya, very anticlimactic na siya kasi paulit-ulit na yung lumalabas pati sa mainstream. Lumalalim ang ating kaalaman at mas lalo tayong nagagalit kasi labis-labis na ang dagok sa ating soberanya. At nababalitaan natin, labas-masok ang Amerika. Kahit hindi EDCA sites, ang katutak pa daw na Typhoon missiles ang pinapasok. Labas-masok din ang China sa ating karagatan at sa West Philippine Sea. Ngayon, dinadampot na lamang ang mga Pilipino at dinadala sa deheg. May natitira pa ba sa bansang Pilipinas? Yun lang. Nakakaawa naman tayo kung ganyan. So, kung lumala, sa palagay ko, lumalim ang pag-uunawa ng taong bayan. I think yun ang kontribusyon. Kasi maski pro Duterte, pro Marcos, hindi na naging partisan, parang lahat medyo nagkaliwanag ng kaunti kahit papano. Sino yung sinasabi yung parang nagalit yata sa inyo? Is it President? Yes. And you confirm this by, or you just feel it because you're registered? Hindi kasi nung umpisa, sabi nila, hindi na daw makikilahok yung gobyerno. Pagkatapos noon, ang dami-dami ng testigo. Sabi ko, okay na. Ang dami-dami, nagpapadagdag pa nga sila ng pangalan, nagpadagdag pa nga sila ng upuan, kinapos pa nga tayo ng pagkain. Ang dain nila, 3 kwarto tayo, di ba? Tapos, akala ko, prepared. Sabi ko, ayos to. Nagulat naman ako nung nagalit na nga kasi nga, siguro, hindi nagkakasundo. Yung mga sagot, hindi tumutugma. Hindi ko nakasalanan yun. Malay ko ba kung anong isasagot nila? Ngayon, paano nagalit? Kasi, naalanganin na ako, hindi ako napunta. Gusto ko pa naman, over-prepared na nga ako pumunta doon sa Tacloban Rally. Hindi ako pumunta. Tapos, mabuti na lang pala hindi ako pumunta at hindi na ako binanggit. Kaya ako nalaman. Ma'am, sa Cavite, ano yung nabanggit? Nabanggit pa. Ganun. Mali. O di... So, bang aatin po po sa Tacloban? nabanggit pa po? Ay, ganun. Hindi ko na maalala. Sa totoo lang, hindi ko masyadong tinututukan yung kampanya. Yung mga natagpuan niyang lumabag sa batas, hindi sumunod sa due process, dapat idemanda niya. Okay, yun po ang importante. Pangalawa po, damay po yung kanyang damay po yung kanyang kapatid.
dapat to ay idemanda niya, hindi demanda, impeach niya. Mag-file siya ng impeachment. Although, sabi ng iba, useless lang naman din, di naman gagalaw yan sa kamara. It doesn't matter. Importante ho ay makita ho ng international community that itong mismong kapatid ay nanindigan. 'Di ba? Nanindigan na para i-impeach ang kanyang kapatid. Ibig sabihin, there is a problem. Kasi mga kababayan, kung lagi nating sasabihin, wala namang mangyayari. Boboto tayo. Puro tayo ganun. Wala talaga mangyayari sa Pilipinas. Diba? Hindi pa pwede yun. Kasi ang prinsipyo, whether may mangyari, walang mangyari, may prinsipyo ka. Hindi yan nabebenta, hindi yan dapat tinatanggal sa'yo. May prinsipyo ka, dapat panindigan mo yan. At yung prinsipyo na yan, hanggang sa kaduluduluhan, dapat panindigan mo. Oh my God, we're back again.